Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insira insyaAllah, sa hulingan na talakay natin yung pagbaba ng Suratul Kafirun. At yun nga yung Quraysh. Naubusan na sila ng gustong gawin o magagawa. Inalok na lang nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kompromiso. Sasamba ka sa Diyos namin ilang araw o ilang taon o ano ba man. Tapos sasamba rin kami sa Diyos mo. Pero nga, binaba ni Allah yung Suratul Kafirun, yun nga sa dulo nito, lakum dinukum waliya din. Sa inyong relihiyon, sa akin ang aking relihiyon. Walang pakialamanan ng relihiyon. Kung ayaw nyo, wag nyo kong pipilitin. At yun nga, walang mahasamallahu ta'ala hadihil mufawada al-mudhika bihadihil mufasala al-jazimah lam yay'as Quraysh kullul ya'as. Yun nga, nang ipinahiya na ni Allah yung kumbaga yung kanilang masamang plano, pinababa ni Allah nga yung mga aya na yon bilang tugon. Matalinong tugon. Maikli pero matalino na mga tugon, alhamdulillah. Pero nga ang Quraysh, hindi pa sila naubusan ng inaalok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mataas yung kanilang confidence, yung confidence level nila matindi. Kumbaga talunan na pero hindi pa tumatanggap ng pagkatalo. Bal abadu mazidan min at-tanazuli bi syarti an yajri an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'dili fima ja'a bihi min at-ta'limat. Na yun nga, hiniling nila na baguhin, parang nabasa na natin ito nung nakaraan. Check ko nga uli. Hindi pa. Naulit lang na nabanggit. Parang summary ito. Kasi nga, di ba, hiniling nila na baguhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Quran. So sabi nila, i'ti bi Qur'anin gayra hada o baddil. Magdala ka ng ibang Quran, liban pa rito, o baguhin mo ito, palitan mo ito. Huwag yung binabasa mo kasi, yung nga, baka sinasabi nila masyadong harsh, masyadong masakit. Ibahin mo naman yung sila sabi. Pero nga, fakata Allahu hadas sabila aidan. Pinutol ito ni Allah. Ang landas na ito, o paraan na ito, ipinutol din ni Allah. Binzali ma yaruddu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa nga, pinababa ni Allah yung ayat ng Surah Yunus verse 15. Kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi. Wala sa aking kamay na baguhin ang mga ayat ng Quran sa sarili kong kagustuhan. Walang otoridad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi hindi naman galing sa kanya yung mga ayat na pinapahayag. Hindi siya ang nag-imbento nito. Hindi niya ito salita. Salita ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinapasabi lang sa kanya. Ngayon kung ayaw ng Quraysh, ibig sabihin sila may problema. Hindi yung aya ng Quran. Kaya nga sa pangangaral natin, normal na na merong hindi matutuwa. Dapat tanggap na yan ng mga ngaral ng Islam na kapag may tao, hindi siya natutuwa sa sinasabi natin, maaring ang hindi niya kinatutuwaan, hindi yung paraan ng pananalita natin. Ayaw niya lang talaga doon sa sinasabi natin na nag-iisa si Allah na marapat sambahin at hindi natin dapat sinasamba yung iba pa, liban kay Allah. Nalala ko nga bigla yung merong in-interview. Japanese na missionary. Yung mga ngaral sa Kristyanismo. Hindi ko alam yung sekta nila, hindi sila Katoliko parang born again. Tinanong yung missionary, bakit ang hirap para sa mga Hapon na yakapin ng Kristyanismo? Bakit mas marami sa kanila nananatili doon sa kanilang lumang mga relihiyon? Buddhism, Shintoism. Sabi nung missionary, ang problema kasi sa mga Hapon, ang relihiyon nga nila, di ba sumasamba sila sa mga ninuno nila. Kapag mag-Kristiyano kasi sila, iniisip nila, tatalikuran na nila yung mga ninuno nila. Hindi na nila sasambahin kasi ang pagsamba kay Jesus lang o sa Diyos lang, ganun. Kung meron man sa kanilang nagsasabi na ang sinasamba yung Diyos Ama. Ang concern nila, kapag nag-Kristiyano sila,
sa iba na sila sasamba, hindi sa ninuno. Kasi pinagbabawal din sa Kristyanismo yung pagsamba sa ninuno. Kaya ayaw nila mag-Kristiyano. So ganoon na ganoon din sa kufar ng Quraysh. So kumbaga yung pangaral, hindi yun ang problema. Ang problema yung paano nila tinatanggap yung pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo ng mga aral sa Quran. Yung nga, inittabi'u illa ma yuha ilayya. Ang aking sinusunod ay yaon lamang kung ano ang ipinahayag sa akin. Inni akhafu in asaitu rabbi adabi yawmin azim. Tunay na kinatatakutan ko na kapag susuwayin ko ang aking Panginoon, kinatatakutan ko ang matinding parusa. Wanabaha ala admi kuturati hadal amal. At si Allah ay nagbabala din sa napaka matinding panganib ng ganitong gawain na kumbaga babaguhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Quran. Kasi yun na may hinihiling nila baguhin mo, pag binago mo, maniniwala kami sa iyo. Ano pang silbi? Wa in kadu liyaftanuka anil ladhi awhayna ilayka. Na halos matukso kanila. Palayo doon sa anumang ipinahayag namin sa iyo. Yun nga hinihiling nila na baguhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Litaftari alayna gayrahu, upang ikaw ay mag-imbento ng iba pang mga aya liban pa sa aya na ipinahayag namin sa iyo. Waidan lat takaduka khalila, na kapag ginawa mo yun, babaguhin mo ang Quran, kukunin ka nila bilang mabuting kaibigan. Kasi sinunod mo yung kagustuhan nila So kapag sinunod mo sila, kukunin ka nila bilang mabuting kaibigan. Walawla an thabatnaka, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an kalila. Kung hindi ka lang namin ginawang matatag, ikaw ay halos kikiling na sa kanila ng kaunti. Pero kahit yung kaunti na yon ay nagbabala na si Allah laban dito. Kasi sabi niya, kumiling ka sa kanila, sige kumiling ka sa kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit kaunti, pagbigyan mo yung gusto nila. Pagbigyan mo yung gusto nila, eto mangyayari sa iyo. Idan la'adhaqnaka da'fal hayati wa da'fal mamati thumma la tajidu laka alayna nasira. Kapag ginawa mo yon, na kumiling ka sa kanila, pumayag ka sa kanilang mga kagaguhan, ay ipapatikim namin sa iyo sa mundong ito ang dobleng parusa at ipapatikim namin sa iyo sa kabilang buhay ang dobleng parusa. Doble ng parusa ng sino mang tao na makakaranas ng pinakamatinding parusa. So si Allah ay nagbabala, matinding babala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag ginawa mo ngayon, wala kang matatagpuan na tagatulong laban sa amin. Kaya nga, yung mga ganitong mga aya, sabi nila, di ba? Pinapagalitan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga yung mga scholar, sabi nila, kung ang Quran isinulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi magkakaroon ng aya na ganito Di ba yung pinapagalitan mo yung sarili mo? Na para pang mapapahiya, di ba? Parang halos mapapahiya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ganito. Di ba yung anong sura yun? Yung pinagalitan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naalala nyo? Suratu Abasa, di ba? Abasa wa tawalla. Na tumalikod ka at sumimangot. So, nung dumating si Abdullah bin Maktum kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumalikod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumimangot. Kasi abala siya, kausap yung Quraysh Abala siya, kausap yung Quraysh. Pero yung pala, bandang huli, si Abdullah bin Maktum ang magiging isa sa mga pangunahing sahaba. Pero yung mga kausap niyang Quraysh, maaring ni isa doon, walang nag-Muslim. So, pinagalitan siya ni Allah. Ngayon kung ang Quran ay salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang mga ganitong aya. So ito, pinagbabantaan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ginawa mo yan, sumunod ka sa kagaguhan nila, paparusahan ka namin. Doble ng anumang parusa na makakamit ninuman sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sa parurusahan siya. Pero syempre, nalaman natin, kaya nga siya hinirang ni Allah na maging propeta kasi nalaman na ni Allah na hindi siya kikiling o babaling sa kanila ng kahit konting pakikipagkompromiso tungkol sa relihiyon, alhamdulillah. Ngayon nga, hayrata Quraysh wa tafkiruhum
al-jad wattisaluhum bil Yahud. So sumunod na ginawa ng Quraysh, nag-isip pa uli sila ng ano bang pwedeng gawin. Kasi nalilito na sila eh. At mula rito ay nakipag-usap na sila sa isang Hudyo para makikipagsabuatan sa Hudyo na ito. So nga, adlama tamamal musyrikin as-subul ba'da fashlihim fi hadhihi al-mufawadat wal musawamat wat tanazulat. So naging madilim na para sa Quraysh, sa mga musyrik, ang landas matapos silang pumalpak sa kanilang pakikipagnegosasyon, pakikipagtawaran, kumbaga, at pakikipagkompromiso kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala silang kahit anong inalok na tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtaru fima yaf'alun, at sila nga ay kumbaga nalilito na kung ano pa ang kanilang gagawin. Nauubusan na sila ng may isip. Kumbaga yung kontrabida, nauubusan na ng ng gagawin. Alam niyo yung Roadrunner, yung cartoons, di ba hinahabol siya lagi nung yung coyote. Tapos laging gumagawa yun ng patibong. Lahat ng patibong niya palpak. hindi tinatamaan yung Roadrunner. Yung Roadrunner yun yung logo ng Partas eh. Yung sa bus. Tataka talaga sa dalawa, ba't wala akong binabanggit na, lahat na binabanggit ko hindi nyo alam. O iba yung nyo, hilig nyo. Baka K-pop yung nyo. Wala rin akong alam sa K-pop kasi. Yung pangalan, Tom and Jerry, hindi rin eh. Al Tom and Jerry, hindi nyo rin alam. Oh. Peppa Pig. Peppa Pig yung So nalilito na sila, wala silang maisip, naubusan na sila. Hatta kama ahadu shayatinihim. Hanggang sa tumayo daw yung isa sa mga demonyo nila. So, tawag sa kanya ni Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Puri. Yun nga, siya yung author nito, yung Ar-Rahiqul Maktum. Na by the way, siya rin yung author nung libro natin sa tafsir, yung yung Misbahul Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibn Kathir. Kumbaga, yung tahdhib, ibig sabihin pagpipino. So ni-revise niya yung Ibn Kathir, so tinanggal niya yung mga ibang mga hadith na hindi kailangan. Kumbaga, ginawa niyang summarize at madaling maintindihan. Yung tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah. So siya rin yung author nito. So mashallah yung mga scholar, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ito yung ilmun yung tafaubihi. Diba? Patay na si Sheikh. Pero patuloy na pinakikinabangan ng mga tao ang kanyang mga aklat. Mashallah. So sa atin pa lang, diba? O ilan tayong nag-aaral ng kanyang mga sinulat. Sa bawat linggo, dalawang subject natin siyang pinag-aaralan. O itong kambal, magtuturo pa to sa tuturo pa nila yung natutunan nila sa iba. O di, kumbaga magpapatong yun eh. Na inshallah, bandang huli ilalagay sa timbangan ng mabubuti niyang gawa. Timbangan ng mabubuti niyang gawa. Si Sheikh Safiyur Rahman, hindi siya masyadong kilala eh. Wala nga nakakaalam ng siguro. Alam ng tao, Rahikul Maktum, oo. Pero yung pangalan niya, bakit hindi nila maalala na siya pala yung author? Pero inshallah, yung mga ganitong bagay, alhamdulillah, ay magiging kapaki-pakinabang pa sa kanya. So meron daw demonyo ng Quraysh, ang pangalan niya si Nadar, An-Nadar bin al-Harith. Fanasahu kailan, fanasahum kailan, sinabi niya sa kanila bilang payo, ya ma'syara Quraysh, o mga taga Quraysh, wallahi, laqad nazala bikum amrun, ma'ataytum lahu bihaylatin ba'ad. Qad kana Muhammadun fikum gulaman, hadathan ardakum fikum. Si Muhammad ay isang bata lamang kung iahambing sa inyo. At siya ay, kumbaga, naging kalugod-lugod sa inyo. Wa ardakum fikum, wa asdaqakum hadithan. At siya naman ay, kumbaga, siya ang pinakakalugod-lugod at siya ang pinakamakatotohanan sa kanyang pananalita. Wa adamakum amanatan.
at siya ang pinaka mapagkakatiwalaan sa inyo. Hatta idha ra'aytum fi sadgayhi ash-shayb wa ja'akum bima ja'akum bihi qultum sahirun. Inga, si An-Nadar, may punto yung mga una niyang sinasabi. So, ang dami nang nangyari sa inyo sa pagitan ninyo at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero wala pa rin kayong naiisip na panglalansi o kaya kumbaga taktika. Wala pa rin kayong na lalaman na taktika. Tapos binanggit niya nga na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bata lang kung iahambing sa inyo. Na siyang pinakakalugod-lugod sa inyo, pinakamakatotohanan sa pananalita, at pinakamapagkakatiwalaan. Ang ibig nang sabihin dito, kilalang kilala nyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero bakit wala pa rin kayong maisip na paraan para matalo siya? Wala pa rin kayong maisip. Kilalang kilala nyo na siya yung ugali niya, pero bakit wala kayong magawa? Nga, nang nakita nyo, kumbaga, matagal na nga nilang kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon nakita na ninyo na tinutubuan na siya ng puting buhok at dinala niya sa inyo ang anumang dala niya na mensahe. Kumbaga, biglang sasabihin ninyo ngayon siya ay sahir, salamangkero. Kumbaga, sinasabi ito ni An-Nadar para matauhan yung Quraysh na kumbaga may paraan. May paraan. Kasi ibig sabihin sa ganung kahabang panahon, nakasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imposible na hindi sila makaisip ng paraan. Yun nga, laqad ra'ayna as-saharata wa naftahum wa aqdahum. So sinasabi ninyo na siya ay salamangkero, pero hindi naman nga siya salamangkero, sabi ni An-Nadar. So parang ganito yung katulad ng sinabi ni Al-Walid bin Al-Mughira, na pinakita din yun sa Omar series, di ba? Sinabi niya na yung mga binibintang nyo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang katotohanan. Kasi nakita na raw sila ng syair. La wallahi ma huwa bi syairin. Hindi siya syair. Kasi nakita na natin ang lahat ng iba't ibang mga salamangkero. Nakita natin kung paano sila umiihip sa kanilang salamangka at kung paano sila nagbubuhol. Kasi sa ganoong paraan pinapatupad nung salamangkero yung kanyang kulam. Yung mangkukulam, ganun niya ginagawa. Sa mga Arabo. Kasi merong iba-ibang paraan ng pangkukulam. Yung sa Pilipinas, di ba yung usong paraan ng pangkukulam dito, yung may tinutusok na manika? Actually, impluwensya yon ng voodoo. At sinasabi pa nga ng ilang mga historian, yung ganong uri ng pangkukulam, hindi ganon mangkulam yung mga mangkukulam noong unang panahon. Kumbaga parang nangyari, yung mga Kastila na nandun sa Amerika, di ba nasakop nila yung Cuba, yung Jamaica, so doon gumagana yung voodoo. Yung ganong klaseng pangkukulam na nanggaling sa Africa. Yung mga kwento noon ng voodoo, dala-dala ng mga Kastila dito, tapos yung kinuwento na nila sa mga Pilipino, ganun na yung naging stereotype ng mangkukulam sa Pilipinas, yung merong tinutusok na manika. Pero nung unang panahon, yung pangkukulam, yung ginagawa ng mga babaylan, yung mga dating mga espiritista, hindi ganoon na paraan. Pero nabanggit ko lang yun kasi dito sa mga Arabo, ganun sila mangkulam. So meron sila mga binubuhol na tali at yung binuhol na tali, maring merong buhok o gamit nung kinukulam nila. Katulad nung nangyari sa pagkulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong isang bahagi ng buhok niya na itinali kasama nung kulam. Actually, kahit sa ibang mga bansa, sa Indonesia, yung mga pangkukulam doon, sa ganito ring paraan nangyayari. Sa ganitong paraan din nangyayari. Tapos siyempre, bukod doon sa sahir, wakultum kahin, at sabi ninyo siya ay kahin, manghuhula. La wallahi ma huwa bikahin. So bakay Allah, hindi siya manghuhula. Qad ra'ayna al-kahana wa takhalajuhum wa sami'na saj'ahum. Hindi siya manghuhula kasi nakita na natin lahat ng manghuhula At kung paano silang mayroong mga sinasabi ng mga kakaibang mga pananalita.
at kung paano silang magsalita ng merong pagkakatugma. Kumbaga, makata yung kanilang paraan ng pagpapahayag ng kanilang mga hula. Parang yung hula ni Nostradamus, di ba? Yung laging kinukote. So pagka sinulat yung kanyang hula ay sa ganoong paraan. Sa paraan ng tula. So hindi raw ganun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, sinasabi rin nila, wakultum syair, sabi nyo, makata, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wallahi ma huwa bisyairin. Sumpa kay Allah, hindi siya makata. Qad ra'ayna syi'ra wa sami'na asnafahu kulluha hazajah wa rajazah. Hindi siya makata, kasi narinig na natin lahat ng makata eh. Narinig na natin ang lahat ng, kumbaga, uri ng mga talata. Tapos bandang huli, sinabi niya, wakultum majnun. At ngayon, sabi niya naman, siraulo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sinapian ng jin. La wallahi ma huwa bimajnun. Sumpa kay Allah, hindi siya baliw o hindi siya sinapian ng jin. Laqad ra'ayna al-junun. Nakakita na kami ng baliw. Nakita na tayo ng baliw o sinapian ng jin. Fama huwa bikanakihi, wala waswasatihi, wala takhlitihi. Yung nakita natin kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, wala tayong nakita sa kanya na anumang katulad ng pagkakasakal o pagbulong, kasi yung baliw, di ba, bumubulong-bulong yun sa sarili niya. Ikaw, bubulong ka ba nun? Hindi pa naman, hindi pa umabot dun. O kaya pagka di ba, yung parang siya tolero. Hindi niya alam yung sinasabi niya o yung ginagawa. Hindi ganon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi niya, ya ma'syara Quraysh, o mga taga-Quraysh, fanduru fi sa'nikum, tingnan ninyo ang kalagayan ninyo. Fa innahu wallahi laqad nasala bikum amrun adim. Na dahil hindi niyo siya matalo, sumpa kay Allah, dumating sa inyo isang matinding bagay. Na ibig niyan sabihin, hindi niya sinasabi na naniniwala siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig niya lang sabihin, ayusin ninyo, galingan ninyo. Kasi matindi ang inyong kinakaharap na ito. Kumbaga itong sa lahat ng Quraysh, si An-Nadar, ang isa sa mga naging matalino sa usapin na ito. Kasi si Abu Jahal, sa totoo lang, yung kanyang mga pinaplano, puro bara-bara eh. Bara-bara. Kahit si Utbah, di ba, kausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba't mo alokin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ganun? Nag-aalok ka ba ng bata? Bata ba yung kausap mo? Para mapapayag mo siya sa ganung mga bagay? Handa ngang mamatay yung tao para sa Islam, para kay Allah. Tapos aalokin mo lang siya ng ganung walang kwentang bagay? So bara-bara sila. So ngayon itong si An-Nadar, natauhan sila sa sinabi ni An-Nadar. So doon nga sa Omar series, ang nagsabi nito, pinakita doon na nagsabi, si Al-Walid bin Al-Mughira. At naulit din yun sa iba pang mga pagkakataon na, hindi tayo dapat bara-bara. Dapat siseryosohin natin ang pagharap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun nga, mula rito, ito na yung yung pagiging seryoso na nila sa kanilang mga hakbang na eventually mauuwi doon sa yung plano talaga nilang pagpatay na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kayang ang Banu Hashim, ang ginawa nila, tumakas sila doon papunta sa isang sulok ng Makkah, na kung saan madali nilang mababantayan yung isang lugar. Yung isa lang yung dadaanan papasok at palabas. At yun na yung tinatawag na Shi'bi Abi Talib, at doon naman sila nakulong. Pinagbawalan sila ng Quraysh na bumili ng pagkain o magbenta ng kahit na ano, kaya nagutom sila doon. Ang pagkain na natatanggap lang nila, yung kung ano man yung ipinupuslit patungo sa kanila. At nanatili sila doon ng 3 taon, waliyadu billah. So yun na yung matatalakay natin, inshallah, yung mga pangyayari papunta doon, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.